Hello guys! Today, January 28, anniversary nila mama at papa. Pero bago kami mag-celebrate, meron muna kaming pupuntahan na mas importante. Ngayon, ihahatid ako ni J-Mark yan sa bahay nila mama. Kasi nga, kasama namin si mama and papa. Tapos lahat kaming magkakapatid pupunta sa check-up ni mama. Dahil last week, Tuesday, biglang tumawag sa amin si mama na nagpa-check up nga siya at nalaman namin na may sakit pala siya. Hindi namin alam yun guys, na ganun pala kaano yung sakit ni mama. Kaya usap-usap kami magkakapatid na samahan siya ngayon sa kanyang follow-up check-up dahil nga gusto namin makausap yung doktor niya regarding dun sa sakit niya. Dahil kapag naman nagsasabi sa amin si mama, sabi niya okay na, naayos niya na, kaya akala namin okay na yung lahat. Yan, yung araw na yan, papunta na kami yan sa hospital kung saan nagpapa-check up si mama. Kita nyo sa mga mata ni mama na nag-iisip na siya, na malungkot siya kasi nga siguro kinakahaban siya sa mga magiging resulta nung bago niyang lab kasi nagpa-ultrasound siya uli ng panibago. Kaya yun, ngayon kinakabahan siya dahil babasahin uli ng doktor yung resulta niya ng ultrasound. Kaya kami, hindi naman namin pinapakita kay mama na nalulungkot kami or kaya dahil nga sa may sakit siya, kasi nga ayaw namin na mawalan siya ng pag-asa or kaya isipin niya na dahil may sakit siya, ganun. Kaya nandito kami para samahan siya, ipag-pray siya palagi na sana gagaling naman yung sakit niya. Kaya etong araw na to nilaan namin para sa kanya, sa kanilang dalawa ni papa dahil nga anniversary din nila. Kaya sinamahan namin sila ngayon sa check-up nila. Sa check-up ni mama kasi para malaman nga namin kung ano talaga yung sakit niya. Ayan, yung time na yan, bumaba kami sa tricycle kasi naplatan kami ng gulong. Naplat yung gulong ng tricycle kaya binaba na kami. Pero malapit naman na dyan yung hospital na pinag-check upan ni mama. Kaya naglakad na lang kami hanggang makarating kami doon sa hospital. Sa bagay, okay din yan kasi nakapag-jogging kami at nainitan din kami. Ayan, nag-uusap-usap kami, pinapasaya lang namin si mama kasi para di siya ma-stress at hindi siya mag-isip-isip ng kung ano-ano kasi nga dahil sa sakit niya, nai-stress siya, iniisip niya palagi na hindi na siya gagaling. Pero alam naman namin na gagaling naman siya sa sakit niya kasi tutulungan naman namin siya, hindi naman namin siya pababayaan sa sakit niya. Nandito kaming magkakapatid para tulungan siya palagi, silang dalawa ni papa. Eto, nandito na kami yan sa ospital na pag-check upan ni mama habang nag-aantay kami kasi nga may mga naunang pasyente. Nag-aantay lang kami sa may labas, nag-uusap-usap kami kasi si mama nasa loob na nakapila na ano man maging result, handa naman kami na magtulong-tulong para kay mama. At may record ako nung time na kinakausap kami ng doktor para sa ultrasound pa lang naman yung resulta. pinagawa natin. So, sa ultrasound kasi, nire-report po, ang tawag po natin dun sa reporting is BIRAD system. BIRAD system. BIRAD stands for Breast Imaging Reporting and Data System. So, mayroon po tayong category 1, category 3, hanggang category 5. So, yung sa kanya po,
lumabas po siya na category BI-RADS 5 po yung findings niya, ano. So, ang ibig pong sabihin ng BI-RADS 5 is sigurado na cancer, no? Sigurado ng cancer, 95% na cancer. So, yan po yung pinakamataas na reporting ng ultrasound BI-RADS. So, para makita po natin yung stage, pinapa-needle biopsy yun, ano, para doon makita yung stage niya. Pero noon pa dun sa matagal niya, 1 year ago, mayroon na siyang result ng ultrasound na the same findings, ano. Doon nga is active neoplastic process na, or ibig sabihin, talagang active yung pagkakalat ng cancer cells base doon sa mas naunang ultrasound niya na hindi niya kinonsulta. So ngayon, mas malaki na siya, mas malala na siya kaysa nung dati. So, dalawa po ang kasibalan ko naman sa inyo. So, ibig sabihin, pwede kayong sa mga kung gusto nyo, government hospitals, most likely, para sa PGX or sa dadalhin nyo lang ito, pipila ng kayo dun, so, nandyan kasi yung mga cancer centers, so, yan yung ko sa inyo. Bale po, pag nagpunta po kami doon, po namin? Dadalhin nyo lang itong ultrasound result, ganun lang. Okay po. Wala na, hindi na. Okay. Kasi, wala naman, pipila talaga kay may referral ka o wala. Pipila ka talaga doon. Oo. So, itanong ninyo sa PGH kung ano yung nasa box. Pinakamaagang time na pipila kayo doon kasi marami po tapos may cut off. Yung iba po natutulog na doon para matutulog kila Junior. Kasi alas 2 o alauna nagbibigay na sila ng number. May number po. Malapit na yun dun sila Junior. So sa PGH kayo magpipila. Dadalhin nyo lang. Blue yatang box ang Immunex. So yan na lang. Hindi po sana ako ng medical na sa inyo. Medical? Certificate po. Kasi yung mga gamot po. Sa po. Di ba nag-issue na? Hindi pa ako Wala po, nag-issue. sabi mo po ngayon po. Saka po ito, continuous po yung gamot. 3 months po. Pwede daw po. Kasi sa DSWD, nagbibigay sila 3 months. Papapahingi na lang ng med-cert doon, ha? Continuous pa yung gamot po ni Mama? Habang hindi pa kayo continuous. Okay po. Pwede ko makita yung reseta ko? Reseta ko. Mahingi daw po ako ng 3. Ano ba yung binibili mo dyan? Kasi araw-araw itong gamot po. Hindi pa tapos yung iba? Dito. Ito sa ko to, back ko to. Discount na itong perky niya? Pero dito din kami bibili daw kasi mas yung mo dito, gamot mo. Nag-ano daw kami ng So, ayun guys, yung sakit nga ni Mama is cancer. Meron siyang cancer. Ang sabi ni Doc, yun nga sa narinig nyo, variance 5 na yung cancer ni Mama. Positive na talaga. 95% positive. Dati pa, nagsasabi na yan si Mama na meron nga siyang bukol. Pero, alam namin na agad na kasi nga, nagsabi siya na magpapacheck up siya. Ang mali lang kasi namin, hindi namin siya nasasaman kasi nga, nabisi kami sa trabaho, ganun. Pero, hindi, yung last ultrasound niya is May 2024. Doon nga yung nakita ni Doc na ngayon niya lang pala napabasa sa doktor yung result. Kaya ngayon lang nalaman namin na ganun na pala kalala yung sakit niya. Kaya kailangan niya, yun nga yung sabi ni doktor na kailangan na siyang i-biopsy. Dadali namin siya sa PGH kasi nga para ma-biopsy siya, tsaka dun siya ma-operahan kung ano man ma-decide kung o-operahan, ganun. Dun na magde-decide yung bagong doktor niya.
doktor talaga dun sa cancer. Kaya guys, hindi ko namin maano kasi nga kahit naman siguro sinong makaano na ganong result, gusto namin umiyak, gusto namin kasi nga wala naman na din magagawa kasi nandito naman na. Kaya ayaw namin ipakita kay mama na nalulungkot kami kasi ayaw din namin siyang malungkot. Kaya pinapasaya na lang namin siya. Kaya hindi namin pinakita na nalungkot kami para hindi rin din siya malungkot. Kasi nga ayaw namin ipakita na nanghihina kami ng loob. Kasi baka ganun din siya. Kaya ang ginawa namin, pinalalakas lang namin yung loob nila. Ay, ng loob niya para mas lalo siyang lumakas. At hindi siya mag-isip at hindi siya ma-stress. Kasi nga bawal yun sa kanya. After no check-up, nag-decide na kami na umuwi kasi nga anniversary nga nila. Ilalabas namin sila ni Papa, kain kami sa labas. Kasi para banding na din namin ng magkakapatid. Tapos kasama namin sila mama. Pumunta kami sa SM Fairview para doon kami kumain. Dahil sobrang sakit lang kasi siguro panibagong pagsubok sa aming pamilya. Pero kaya naman namin. Dito naman kami lahat para tulungan si mama. Magtutulong-tulong kami magkakapatid para gumaling siya. Sabi naman ni Doc, marami naman ng technology na magpapagaling sa kanya. Kaya nagtitiwala kami sa Ama, nagagaling talaga si mama. Wala namang imposible sa Diyos. Kaya lahat naman binibigay niya. Basta magtiwala lang sa kanya. Kaya yun, nang time pa noon na kausap namin yung doktor, kasi ako lang yung nandun sa loob. Tinanong niya yung doktor na, Dok, hahaba pa ba yung buhay ko? Sabi gano'n ni mama. Siyempre sabi ng doktor, oo naman, sabi gano'n. Kasi marami na nga yung technology na nagpapagaling sa cancer, sabi niya gano'n. Sabi ko din na, oo naman, magagaling ka. Di ba malakas ka? Sabi ko gano'n. Kaya pinapalakas ko lang yung loob niya. Na para hindi siya manghihina. Kasi yun, alam naman namin nagagaling siya talaga. Kasi yung time na yan, nandiyan na kami sa mall. Naghahanap kami ng kakainan. Ayun. Lalakad-lakad lang kami para maghanap ng kakainan. Ikot-ikot kami dyan. Kasi nga, iba-iba yung gusto nila. Kaya sabi din ng bunso namin, umikot daw muna kami para magutom palalo. Kaya ayan, lakad kami ng lakad hanggang kung ano yung gusto nilang kain, magkasundo-sundo kung saan kami kakain. Hanggang sa gusto kasi nila na mag buffet para sulit yung babayad namin, tsaka sulit din yung pagkain dahil only nga sa lahat. Nagkakakonsyab ay kakaasar-asaran pa dyan, ganyan, kung sinong magbabayad, ganyan, kung share, kasi nga, 4 kami nandyan magkakapatid. Kaya, ayun, pero biro-biroan lang naman yun. Gusto lang namin pasayahin si mama, para hindi siya ma-stress, kasi bawal siyang ma-stress, mag-isip ng kung ano-ano. Kasi nga, baka kasi pag na-stress siya, mas lalo siya kasi maglalala yung sakit niya. Kasi nasa CR kami, nagpicture lang kami. Pero naiya kami sa mga nandun na tao. Kasi nga ang ingay namin. Kasi yan, happy anniversary kila mama and papa.
Hindi pa rin sila makapag-decide kung anong kakainin nila. Kasi nga sila pinapapili namin dahil sila yung may anniversary. Ayan, paikot-ikot pa kami dyan. Sabi nung bunso, umikot muna kayo. Maghahanap pa kayo kung meron pa dyan. Ganun. Kinakausap niya na si mama. Kasi yung bunso namin, mama's boy siya talaga. Kaya, ayan, pinapalakas niya yung loob. Kinakausap niya na kaya niya yan. Na matatanggal naman din yun. Gagaling din naman siya. Kaya lahat naman yun gagawa namin ng paraan para gumaling siya. So, ayan, nakakita na sila ng kakainan dito sa buffet. Yan, masarap naman yung mga pagkain dyan. Unlimited naman lahat. Howway, yan. Bago tong buffet dito sa may SM Fairview. Kaya doon na kami kumain. Ayan, kumakain na kami niyan. Ang sama-sama. First time natin may uling ganito na makakain ng sabay-sabay na lahat kami nandito. 4 kami magkakapatid at si mama at papa. Kasi dati hindi naman namin nagagawa dahil nasa abroad si papa. Ngayon na lang ulit. Tas nung umuwi naman si papa, nagtatrabaho naman kami. Kaya ngayon na lang namin gawa ito ulit. Tas ngayon nga kasi nga may sakit si mama. Kasi yun. Pero masaya naman kami. Dahil hanggang ngayon buo pa naman kami. Syempre buo pa naman. Dahil gagaling naman talaga si mama. Dalangin ko lang sa ama na sana pagalingin mo po si mama. Pahabain mo pa yung buhay at lakas niya. Makasama pa namin siya ng mahabang panahon. Kasi mahal na mahal namin si mama. Sana ama, bigyan mo pa siya ng mahabang buhay. Makasama pa namin siya ng matagal. Nagawa pa namin yung mga plano pa namin para sa kanila ni Papa. Makita pa nila yung mga bahay na ginagawa, na pinapagawa namin. Kaya, yun lang po. Maraming salamat sa mga blessing na binibigay mo sa amin. Mas lalo kaming magpapakatatag para kay mama. Lalo kaming magtitiwala sa iyo, ama. Ikaw na yung bahala sa kanya. Palagi mo po siyang palalakasin. Huwag mo hayaan na mawalan siya ng pag-asa. Na kasi may sakit po siya. Pagalingin mo po yung mama ko. Mahal na mahal po namin siya. Maraming salamat po sa lahat.